Matapos madepensahan ni Casimero ang kanyang WBO interim title kontra kay Cesar Ramirez. Nahikasa agad ang kanyang laban sa nooy kasulukuyang WBO Bantamweight Champion na si Solani Tete. Take note mga kaibigan, hawak ni Casimero ang interim WBO title at si Tete naman ay ang WBO title. Kung nagtataka kayo kung bakit may interim champion mga kaibigan, ito ay nangyayari lamang kapag ang isang kasalukuyang boksingerong kampiyon ay may injury at hindi nakalaban ng mahigit 9 na buwan. At kung hindi naman makalaban kung walang injury, ay maaari itong mabawian ng titulo gaya ng nangyari kay Casimero ngayon. At kung nagka-injury naman, maglalaban ng top 1 at top 2 contender sa division at ang paglalabanan nila ay ang interim title dahil kasalukuyang injury ang world champion. Kapag nakabalik naman na ang tunay na champion, obligado siyang labanan ng interim champion. Kumbaga pansamantalang champion lamang ang may hawak ng belt na interim title habang nagpapagaling pa ang world champion. Ganito ang nangyari kay Solani Tete, kaya pagbalik niya matapos may injury sa quarterfinals ng World Bantamweight Boxing Series, ay obligado siyang humarap sa nooy may hawak ng interim title belt na walang iba kundi si Janriel Cuadro Alas Casimero. I'm a red monster. You're a monster. Bago ang laban, marami ang Pilipino ang nagalit at nabastusan sa asal ng kampo nitong si Solani Tete dahil hindi pa nga sila naglalaban ni Casimero. Nakikipagnegosasyon na ang demuhong promoter nito sa kampo ni Inoue na sa madaling salita, walang kwentang kalaban ang tingin nila sa pagmumukha ni Janriel Cuadro Alas Casimero at minamaliit lamang nila ito. At isa pa, kating-kate ang pagmumukha nitong si Solani na makipaglaban na agad kay Naoya Inoue. Anak ng teting talaga tong si Solani Tete. Mantakin nyo ba naman, sa press conference ng laban nila ni Casimero, sinabi niyang handa na raw siyang kaharapin si Naoya Inoue na para bang sinampal si Janriel Cuadro Alas Casimero na madali lang niyang tatalunin ito at gagawin pataba lamang sa kanyang kartada na hindi niya alam ay may nakahandang pangkotos de alimpungatan ang pambansang angas ng Pinas. Sa laban na ito, masusubok ang galing at diskarte nitong si Casimero dahil malaki ang height at reach advantage ng kanyang bulating kalaban. At isa pa, hindi rin biro ang lakas ng South African superstar na ito. Dahil sa katunayan ng mga panahong iyon, ay isa siya sa pinaka-kinakatakutan sa Bantamweight Division. At maliban kay Naoya Inoue, ay isa itong si Solani Tete sa most avoided fighter sa timbang na 118. Taong 2006 nang pumasok ito sa professional boxing sa edad na 18. Sa unang 13 laban nito, 11 ang kanyang pinatulog at 2 lamang ang maswerteng nakatawid ng round 12. 5 sa kanyang nabiktima sa kanyang kartada ay puros mga kababayan natin. Kaya naman gigil din itong si Casimero na ipaghiganti ang ating mga kababayan. Taong 2015, nagkakilala sila ng promotor niyang si Frank Warren na taga UK. Ito yung promotor na nakikipagnegosasyon na agad kay Bob Arum kahit di pa tapos ang laban ni Casimero kay Solani Tete. Noong mga panahong ito, sasagupain ni Solani Tete si Paul Butler, ang kasalukuyang may hawak ng WBO title. Mataas ang kumpiyansa ni Butler dahil kesyo undefeated siya at si Solani Tete na anak ng Teteng ay may 3 talo. Ngunit nagkamali itong si Paul Butler ng kinalaban dahil pagsapit ng round 8 ay nadungisan ng kanyang malinis na kartada. Jackson Bomber Graham. Taong 2017, nasungkit naman ni Solani Tete ang WBO Interim Bantamweight title kontra sa kababayan natin si Arthur Villanueva via decision.
7 buwan lamang ang nakalipas, sinagupa naman agad nito ang kanyang kababayan na si Sibonia Gonya, na kung saan nakapagtala ito ng Guinness World Book of Record matapos niyang tapusin ang laban sa pamamagitan lamang ng isang suntok sa loob lamang ng 11 segundo. Ika-30 ng buwan ng Setyembre, taong 2019, nang maikasa na ang laban ng pambansang angas at nitong bulating si Tete. Ito ay ginanap sa arena ng Birmingham sa West Midlands sa UK para sa unification ng WBO at IBF title. May kartadang 29 na panalo at 4 na talo si Casimero, samantalang si Zolani Tete naman ay may 28 panalo at 3 talo lamang. Sa laban na ito ay super underdog itong si Casimero ayon sa mga boxing analysts at magiging easy fight lamang daw ito sa bulating South African superstar. Sa mismong gabi ng laban, kitang-kita ang height at reach advantage ni Culane kay Casimero. Tingin ni Culane sa kanyang sarili ay isa siyang gagambang bare at si Casimero ay gagambang bahay lamang. Pero ang hindi niya alam, nakatago ang pagiging gagambang super saiyan nitong si Casimero. Sa round 1, maagang hinanapan ng butas ng angas ng Pinas ang depensa ni Culane. Pero gaya ng mga naunang pahayag ni Tete bago ang laban, hindi agad kinagat ni Culane ang mapanghamong atake ni Casimero. Gamit ang kanyang reach at height advantage, maaga nitong nakontrol ang tiyempo ng kanilang bakbakan. That might never be broken. Casimero, who'll be known to British fans as the man who stopped Charlie Edwards in September 3 years ago in an IBF flyweight title defence. He weighed 8 stone 4 at the weigh-in, comfortably made the 8-6 limit. That's the crazy part of it. How he makes the weight relatively comfortable. It's never mystery for him. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue, who beat Nonito Donaire, and just does enough. We commentated on the fight over in Yekaterinburg. Just tick you off and be happy with that. Well, fairly quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just whips it through thin air. And Tete may... Test will come when Casimero lands one of those big punches in. Or when he fully commits to it, as we said earlier, with that uppercut on the target. So I'm not sure which it was. Again, Casemiro got too much experience just to rush in because he knows he'll walk on the shots, but also with him not doing that means he's not being remotely effective. Sa pag-aakalang kontrolado na ni Culane ang galaw ni Casimero at inisip na mahihirapang makapasok sa depensa niya si Angas, tila ba nakalimutan niya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya niyang pigilan ang tumitiyempong atake ni Casimero. Dito nagugulatin ni Cuadro Alas ang mundo ng bantamweight division nang matikman ni Culane ang lasa ng kamao ni Cuadro Alas na siyang tumuldok sa kanyang 12 sunod-sunod na panalo. Casimero got him. He's got him with a bot now. He's getting hits. He's got him with a body shot. Was it? No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not Down recovered from the first shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay?
Casimiro wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by John Riel. And he was gone. You see, You that's, can't see you there about can't the see referee, that. but it was a great shot. He stepped around it. The left foot's gone outside of the right foot of the southpaw. That's Right the on right the temple. hand. Right on the temple. Right shoulder, right foot, right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which initially I thought was what had done it, and then he lands with two right hands. On the first one, the referee could have easily stepped in after the first knockdown. And the referee was right to step in there. Tended not Ang panalong ito ang nagbigay sa kanya ng titulo sa World Boxing Organization. Ito rin ang panalong nagluklok sa kanya sa libro ng mga kasaysayan ng boksingerong Pilipinong may 3 titulo sa 3 magkakaibang weight division. At dito na rin lalong namayagpag ang pangalan ng nag-iisang pambansang angas ng Pilipinas na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Base sa galawan ni Casimero kontra kay Zolani Tete, uubra kaya siya kay Naoya Inoue? O dudurugin lang din siya nito kagaya na nangyari sa kababayan natin si Donaire? Paki-comment daw naman yan sa baba. Maraming salamat. Yun lamang po muna ulit sa ngayon at God bless. 次ドネア、そして最後井上です。そして最後 Alam nyo ba kung sino makakatalo dyan kay Naoya Inoue? Walang iba, the Real Monster! Angat na Pinas! Motherfucker! Ika-16 ng Hulyo 2016, lumaban ang maangas na undefeated na si Charlie aka Aguila kontra kay Jose Aguilar ng Espanya alias El Polo na ang ibig sabihin ay manok. Aguila kontra sa nitoy na manok, labanan ng mga pekpek, labanan ng mga pakpak at tari. At ang mananalo ay siyang haharap sa pinakamaangas na boksingero sa buong Pilipinas na nooy kagagaling lang sa panalo kontra sa pangalawang laban nila ng madayang Thai boxer na si Amnat Truenrong. Nakabawi ang tinaguriang Cuadro Alas ng Pilipinas matapos nitong hambalusin ng gulpe de meningitis, dyscoliosis, de leptospirosis, de clitoris si Amnat Truenrong at nakuha nito ang titulong hawak nito. Sa laban naman ni Aguilar at Charlie Edwards, nagyabangan pa talaga ang dalawang animal. Biruin nyo ba naman, nakuha pang mag-alisapol itong si Charlie Edwards sa kalagitnaan ng kanilang laban. At di naman nagpatalo sa kayabangan itong si Jose Tilaok Aguilar at gumanti din ng alisapol sa harap ng mayabang na Briton. Pagkatapos naman sa parehong round ay nag-angas na naman ang Briton at sinabing, "Oh, suntok sa mukha, oh, libre yan, oh, suntok, oh, suntok." Pero umiilag naman si Raul Dinino. Di naman ulit nagpadaig sa yabang itong si Netoy at gumanti na naman. Pumustura ito na para bang nakaposas at sinabi ring, "Suntok ko, nakaposas ako, suntok." Pero itong si Aguilar pa rin ang napikon at hinabol ng tari si Edward sa corner. Bandang huli ay nanaig pa rin ng maangas na Briton sa laban. Nanalo ito via unanimous decision at nabigyan ito ng pagkakataon na makaharap sa pandaigdigang titulo ang pinakamaangas na boksingero sa buong Pilipinas na walang iba kundi si John Riel Cuadro Alas Casimero. Araw ng Sabado at ika-10 ng Setyembre taong 2016, ikinasa ang kanilang laban. Co-main event ito sa laban ng Triple G at Kell Brook. Ginanap ang laban sa Greenwich, London, United Kingdom. Dedepensahan ni Casimero sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang IBF flyweight title kontra sa Agila ng Britanya. May malinis na kartada ang bagitong Briton na 8 panalo at wala ni isang bahid ng pagkatalo na kung ating mapapansin ay para bang masyadong maaga pa ata para sa bagito ang kumasa sa pandaigdigang kompetisyon. Siguro isip nito ay isa siyang advanced na boksingero na animo isang elementary student na nanay ang nagsagot ng module at gusto na agad lumundag sa kolehiyo upang makamit agad ang diploma. Na ang hindi niya alam ay isang cum laude sa boxing ang kanyang kakaharapin at may malawak na karanasan pagdating sa pakikipagsagupa sa iba't ibang uri ng halimaw sa ibabaw ng lona.
Sa kanilang weigh-in naman, maririnig mo ang ilang taga-suporta nitong Agila ng Britanya na talaga namang nangingibabaw ang mga bunganga at may pagsigaw pa ng Charlie na para bang marites sa kanto na tamang tantos sa bingguhan. Na sinundan naman ng isang mamang Briton ng pagsigaw ng "And the new". Thank you, gentlemen. Thank you, gentlemen. Nakala mo naman talaga siguradong mananalo na ang kanilang pambato. Samantala, may pagsenyas naman itong si Charlie Edwards na animoy sumasayaw ng paru-paruji o paru-paruji. Bridget na yan. Siya pala nakaimbento niyan. Sa pagkakataong ito, lumalabas na mas mayabang pa pala ito sa ating pambansang angas. Ngunit tinawanan lamang ito ng ating pambato at umiling-iling at napasabi na lang sa kanyang isip na burger ka sa akin sa laban, tingnan mo. At ang mga kasama naman niya ay tamang nguya lang ng bubblegum sa nguya-nguyaan at animoy sumenyas ng oy. Pagkatapos ng weigh-in, inom tayo dun sa likod. Sa round 1, in and out ang ginagawa ng bagitong Briton at puro jab ang pinakakawalan nito, samantalang ang ating pambansang angas ay ginagamitan nito ng mabilis na footwork para makalapit sa malaki at mas mahabang Briton. Casemiro, vast comfortable knowing he hasn't been in with the quality as a professional at this level. right hand already. The mobility, Dave. They've used the height, the reach, everything he needs to do in this. But once that's expected, I thought he'd take, look, another right hand. I was expecting it to be a little bit more comfortable early doors for Charlie. And Casemiro, he could be mistaken for 16 or 17, and maybe he fit For the fight. Oh, and then big right hand, nice right hand there by Casemiro. Round 3. Ginagamitan na ni Casemiro ng malamay weather na depensa itong Agila ng Briton at tamang abang lang at counter. At hinahayaan niya maging agresibo ang bagitong Briton na animoy may masamang pain para ito ay masakmal. 3-minute professional rounds as he to take this title, bring much further down. Clearly the jab is part of if he's not there, then get your feet out there and fights along the way. But you know, these kids that are coming out of Team GB wanting to take the punches behind that jab, either more as Casemiro is making Edwards work harder than what he needs to be or wants to be doing. Round 4. Nagsimula nang sumabay sa atake si Casemiro at tila hindi nagustuhan ng bagitong Briton ang lasa ng kamao ng ating pambansang angas at sa round din na ito ay tila muntik ng malaglagan tuka ng tinaguri ang Agila ng Britanya nang tinamaan ito ng solid na uppercut sa kanyang muka at mukha na rin unti-unting nababasa ni Casemiro ang paulit-ulit itong in and out na pagjab. And he's ready for anything Charlie Edwards can throw at him. He was saying himself, Casemiro, that he was once like Edwards, and he admires his ambition in taking this chance, but it's just too early. It's here at the O2 because nothing like that's going to happen. So. Big right hand again, he tries to City. And just started to dig in some body shots, really winging them. You see it? Oh, big uppercut, and Edwards felt that. And that's a brain stoppages he has, and that's a body shot, which is going to... Yeah, that's a fantastic uppercut he catches him with. Yeah. And he set him up. He noticed as Charlie kicks back and away, he dips down. And right there, he got him to back away the same way and then rip that uppercut. I'll tell you what, Charlie Edwards showed a good chin to say that. That's one box that we've taken Yeah, here. good. That could have put him to sleep. Because he dipped right into it. Yeah. Dipping right into the Clean. uppercut. He recovered really well. And Casemiro knew that dip was coming. But the worrying thing for me, other than the uppercut, Edwards are getting caught with a lot of shots. Round 6. Nahihirapang makatama si Casemiro sa bagitong Briton. Naging epektibo ang turo ng kanyang trainer na huwag makipagsabayan at iwasan ang right hook counter ni Casemiro sa tuwing siya ay babato ng jab. Pagpapakita lamang ito na talagang mas mabilis ang Agila ng Britanya kaysa kay Cuadro Alas. Kaya kailangan makaisip ng paraan ng ating pambansang angas dahil kung hindi ay matatalo siya sa puntos. And that body shot. Just about to say, Work rate or accuracy. He lands another body shot, but kind of like a man, which is what he needed in his fight. When He's he's getting more confident in the right hand. we even got Paulie Maldonado. Round 7. Naging agresibo na si Casemiro dahil tila makakalamang ang Briton kung puro counter ang kanyang gagawin. At sa huling minuto ng round ay nakatama ng sunod-sunod na kombinasyon si Casemiro dahilan upang mapayakap ang bagitong Briton. And Casemiro, dare I say, this is the first time looked a little befuddled that round. Good right hand to the head of that jab. He's getting it now.
now what? He went full. Just to Ahmed Ruarong in June last. It makes his way a little bit easier. A little bit of time ago by Steve Gray, but he's starting to just get through, and Edwards felt that. Oh, big shots here from Casemiro, and Charlie Edwards has to hold on and cling, and has he got the experience and knowledge and know how to do it? He keeps ducking the same way. Casemiro knows. He keeps throwing the uppercut. Charlie has to make an adjustment in the way he's in the floor. Open glove, and what happens? You'll catch the uppercut at least. Big hooks going in from Casemiro, who feels he's more powerful, stronger, and in charge, and look at that. Some good uppercuts there. That's the shot. Again, Edwards is showing his toughness. Yeah. Again, it's Round 8, nanggigigil na si Casemiro. Parang gusto nang tapusin ang laban. Alam nyo mga kaibigan, ito yung nakakatakot kay Casemiro eh. Kapag sinusundan na niya yung kalaban maigi, parang sinusundan na din ni kamatayan eh. Sigurado magpapakawala ng mabibigat na suntok eh. There's the body shot again. Casemiro was actually doing it to him there. Big right hand. It's another one. Oh, and he's just gripping down on that gum shield, Charlie Edwards. And all the out, but this is real, and this is world. Going to flight every round. Round 10, dito nawawa sa akin ni Casemiro ang mayabang na Briton at ipalalasap ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang karera. With the points lost. Good right hand from Edwards. You struggled when you were in that division. When I boxed, now it. Oh, beautiful shot. Walk into it. Straight into it, and he's hurt badly, and he tried everything. That left hook, You though. hook with a hooker, right? Well, they say don't hook with a hooker. You know, the thing is, he got up, he still got up from that shot. That shows, you know, what kind of kid this is. You know, he's had a rough few rounds, but he's been nailed, and he's still got up trying to win this fight. I take my hat off to him. He'll come again. This will do him the world of good. There's a lot of things to learn in experience, and he will come again. Terrific character from Charlie Edwards. Education may be a painful one tonight, but he took that opportunity, and you've got to say that John Real Casemiro did his job as champion. Very well to recover. He's brave. He gets to his feet. His legs have gone. He's been asked to walk forward. Steve Gray's giving him every opportunity. Every opportunity. Casemiro wants to get on with it. There's over a minute left. Does he have the experience to hold? Can he recover from that? I don't think so. Fought with his heart on his sleeve all night. It is not always that we win our first world title shot, but it doesn't mean you're not going to come back and win a world title again. Look at this. You know, he's a good finisher, Casemiro. He is. I would have loved to see Charlie Hall, but as Adam said, he just doesn't have the experience to think of it. Yeah. You know, when you're young, you're full of bravado. You know, you don't want to hold, you know, on this stage. And you know what it is too, Adam, Dave, you know what the weird thing is, guys? Ayan o, mga kaibigan, patikim pa lang yan. Sayaw dito, sayaw doon, ang mayabang na boksingerong si Broner. Ng mga nakakabwisit na parang bulating binuhusan ng Moriatic. Ni hindi man lang may taas ang pantalon at animoy sinasadyang ipakita ang kanyang maitim na pisonet sa madlang people. Hindi ko mawari kung anong klaseng dance step ang ginagawa nitong kolokoy na to. Siguro mga sayo pang tribo yon. Napakahilig pang magpasuklay at tatawag pa talaga ng uutusan. Akala mo naman ginto ang buhok. Para namang walis tambong sinilsil ng katam. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan kung papaanong binugbog ng gulpi de alimpungatan ang mayabang at hambog na si Adrian the Colocoy Broner ng toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat subscribe. Pakikalembang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para updated ka kapag may mga video na ulit tayo ng mga mayayabang na pagmumuka na nakaarma. Taong 2013, dedepensa ni Adrian Broner ang kanyang WBA welterweight title kontra sa toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Heavy underdog si Maidana sa laban na ito mga kaibigan. Nang ibig sabihin ay ine-expect ng maraming tao na tatalunin lang ito ni Broner nang walang kahirap-hirap at gagawing pataba lamang sa kartada nito. Dahil ayon sa mga ibang boxing analyst ay mahihirapan daw itong si Maidana dahil noong mga panahong ito ay undefeated pa itong kalabaw na si Adrian the Colocoy Broner at kasalukuyan 3 Division World Champion.
Bago magsimula ang laban ay grabe na talaga ang pantatrash talk nitong si Broner kay Maidana at gagawin daw niyang corn beef itong si Marcos Maidana dahil nga sa taga-Argentina ito. Grabe ang mga pangasar nitong si Broner mga kaibigan. Sinasayawan pa niya ito ng mga pangasar na dance step na minana pa niya sa kanyang mga tribo at may pagtitig at pag-aangas pa sa kanilang weigh-in. Ngunit ang toro ng Argentina ay nananatiling kalmado kahit umuusok na ang ilong sa galit at inihahanda ang kanyang gulpi de alimpungatan na pagsuwag sa kanilang nalalapit na laban. Round 1. Sinuwag agad ni Maidana itong si Broner at agresibong niratrat ito ni Maidana ng corn beef punch power combination. Puro wild at power punch ang pinakakawalan nitong si Maidana. Ngunit sa kabila ng pagsugod niyang ito ay nakuha pa rin mang-asar nitong si Broner at chinukchak chenenes niya itong si Maidana ng patalikod na talaga namang nagpainis sa maraming mga manonood. Round 2. Isang pangyayaring nagpayanig ng stadium at nagbigay ng matinding hiyawan at sigawan sa mga manonood. Sa kauna-unahang pagkakataon sa karan ni Broner ay nakatikim siya ng knockdown matapos siyang tamaan ng corn beef power punch ni Maidana na sa sobrang lakas ay nagmistulang unggoy na nahimatay itong si Broner. Pati nga ang commentator sa sobrang lakas ng corn beef power punch na ito ay napapiyok sa lakas ng suntok ni Maidana. Alam nyo ang kagandahan sa suntok nitong si Maidana mga kaibigan ay ang lakas makapeke. Akala mo body blow, yun pala ang target ay pagmumukha ni Broner. Kitang kita ang epekto nito kay Broner mga kaibigan. Para siyang nakumang at nangingisay-ngisay pa habang pinipilit na tumayo agad at maglakad. Kaya naman hindi na nag-atubili itong si Maidana at sinubukan ng tapusin ang laban. Ngunit talagang makunat pa sa makunat ang pagmumukha nitong si Broner at hindi basta-basta susuko. Sa round 8 naman, muling bumagsak itong si Broner mga kaibigan nang tinamaan ng solid na lepok sa panga nito. Pagbagsak nito ay sabay tayo agad at nagyayabang pa na baliwala lang daw. Alam nyo mga kaibigan, sa kanya ka lang makakakita nang siya na nga ang bumagsak, siya pa ang nagyayabang. Sa mga sumunod na tagpo, puro yakap na lang ang ginawa nitong si Broner dahil alam niyang nadedehado na siya sa laban. Kaya naman itong si Maidana ay hindi na nakapagpigil at gumamit ng pinagbabawal na teknik. Hinedbat na niya si Broner sa sobrang buwiset kakayakap nito. Sinamantala naman ito ni Adrian Dakolokoy Broner na animoy nasa pelikula na kung may best actor ay talaga nang siya na ang makakakuha. Umarte ito at may paghandusay pa na para bang akala mo'y napakasakit para madisqualify ditong si Maidana. Ngunit buti na lang ay binawasan na lang ng third man in the ring ng puntos itong si Maidana at nagpatuloy ang laban. Binawian naman ni Maidana ng pambabastos itong si Broner na talaga namang nagpasaya sa mga manonood. Ginawa niya rin kay Broner ang kabastosang ginawa nito sa kanya. Nagpatuloy lang ang walang habas na corn beef punch power combination itong si Maidana at wala nang nagawa pa itong si Broner kundi mangyakap na lang ng mangyakap. Nagtapos ang laban nang hindi man lang nagawa ni Broner ang kanilang game plan na i-counter punch ito at hindi man lang nakabawi kay Maidana. At matapos niyang itanghal na panalo si Maidana, ang mayabang at maangas na mukha ni Broner ay nagmistulang unggoy na pinalaya sa kagubatan. Nagkorting mangga ang pagmumukha nito na para bang may goiter sa pisngi. At sa lapad ng pisngi nito mga kaibigan ay pwede mo nang gawing beatbox at hasaan ng katam. Dire-diretso itong naglakad papuntang locker room at nagpaalalay pa kaya yung ibang audience ay di na nakapagpigil at pinagbabato itong si Broner sa kabastusan nitong ipinamalas. Dahil hindi man lang ito nagpa-interview at kinongratulate man lang itong si Maidana. Ang lahat ng pang-aasar na ginawa niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo at ang ending ay nagbuka siyang unggoy na itinakwil sa kagubatan.